Ang industriya ng panaderia sa Cavite ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang buhay na bahagi ng kasaysayan at kultura ng lalawigan. Mula 1900 hanggang 1935, ang panaderia ay naging sentro ng kabuhayan at tradisyon ng mga Caviteño, at nagsilbing saksi sa kanilang pag-unlad. Sa tulong ng Cavite Studies Center ng De La Salle University, masusumpungan natin ang makulay na kwento ng negosyong ito, ang mga hamon, tagumpay, at ang papel nito sa paghubog ng lipunan ng Cavite. Sa pagtangkilik ng mga pag-aaral at dokumentasyong ito, mas mapapalalim natin ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng panaderia sa Cavite. Ang pagluluto ng tinapay sa Cavite ay nagsimula noong panahon ng Kastila, kung saan ang kumbento ng simbahan ang nagsilbing unang panaderia. Dito niluluto ang mga hostia para sa misa at paghahanda ng tinapay ng mga paring hindi pa sanay kumain ng kanin. Ang mga misyonaryong Kastila ay nagdala ng kaalaman sa paggawa ng tinapay, na naging bahagi ng kalakalan sa mga bayan ng Cavite. Ang simbahan ay naging gabay sa pag-unlad ng panaderia sa rehiyon. Nasaksihan ng ilang mga Indio, ang proseso ng pagluluto, partikular ang mga tagaluto sa kumbento. Sa ganito ay nagkaroon sila ng mga pangunahing kaalaman, at pagnanais na ito ay tularan. Sa panahon ng pananakop ng Kastila, unti-unting naging bahagi ng kulturang pagkain ng mga Pilipino ang tinapay at bisket. Gayunpaman, ang mga ito ay karaniwang naabot lamang ng mga Pilipinong may kaya sa buhay, mga ilustrado, mestizo, o mga may ugnayan sa simbahan at pamahalaang kolonyal. Samantala, ang karaniwang mamamayan ay nanatiling tapat sa mga tradisyonal na pagkain tulad ng iba't ibang uri ng kakanin na gawa sa bigas, niyog, at asukal, na siyang tunay na salamin ng katutubong panlasa at kabuhayan. Ang Rebolusyon, 1896 hanggang 1898, at Digmaang Pilipino-Amerikano, 1899 hanggang 1902, ay nagdulot ng matinding pinsala sa Cavite. Nasunog ang mga bahay, gumuho ang mga gusali, bumagsak ang ekonomiya, at nawalan ng tirahan at kabuhayan ang libo-libong tao. Gumuho rin ang dating kaayusang panlipunan ng mga mamamayan. Sa pagdating ng pamahalaang Amerikano, unti-unting naitayo muli ang mga bayan ng Cavite. Muling itinindig ang mga munisipyo at pamilihan, at nabuhay ang mga komunidad. Ang pagbabagong ito ay naging sagisag ng pag-asa at panimula ng bagong kabanata para sa mga mamamayan. Sa pagdating ng pamahalaang Amerikano, unti-unting naitayo muli ang mga bayan ng Cavite. Kasabay ng muling pagbangon ay ang pag-usbong ng mga maliliit na negosyo sa kabayanan. Lumaganap ang mga tindahan, karenderya, at panaderia na tumugon sa pangangailangan ng mamamayan at naging sentro ng bagong siklo ng kabuhayan. Ang mga negosyong ito ay nagsilbing batayan ng lokal na ekonomiyang Caviteño sa ilalim ng bagong kaayusang kolonyal. Sa pagdating ng pamahalaang Amerikano, unti-unting naitayo muli ang mga bayan ng Cavite. Kasabay sa bawat bayan ng Cavite, tahimik ngunit tiyak ang pagsibol ng mga panaderia, karaniwang matatagpuan sa tabi ng simbahan, paaralan, at mataong lansangan. Hindi lamang ito estratehikong lokasyon kundi naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga deboto, mag-aaral, guro, at mga naglalakbay. Kadalasang pinapatakbo ito ng mga pamilyang Caviteño, ang ama ang panadero, ang ina ang tagatinda, at ang mga anak ay katuwang sa gawaing panaderia. Nipapasa rito hindi lang ang kasanayan sa paghurno kundi pati ang mga pagpapahalaga sa tiyaga at pagtutulungan. Ang panaderia ay nagsilbing puso ng komunidad. Sa bawat amoy ng bagong lutong tinapay ay naroon ang kwentuhan ng kapitbahay, ang biruan ng suki, at ang aliw ng mga simpleng tagpo.
Sa murang halaga, hatid nito ang ginhawa ng almusal at merienda, kasama ng alaala ng kabataang bumibili ng pandesal tuwing madaling araw, may supot sa kamay at ngiti sa labi, muling pagbangon ay ang pag-usbong ng mga maliliit na negosyo sa kabayanan. Lumaganap ang mga tindahan, karenderya, at panaderya na tumugon sa pangangailangan ng mamamayan at naging sentro ng bagong siklo ng kabuhayan. Ang mga negosyong ito ay nagsilbing batayan ng lokal na ekonomiyang Cavateño sa ilalim ng bagong kaayusang kolonyal. Sa bawat munting panaderya sa mga bayan ng Cavite, nananatiling buhay ang alaala ng pagbangon, pagkakaisa, at pag-asa. Hindi lamang ito lugar ng tinapay, kundi tahanan ng mga kwento ng pamilya, komunidad, at kulturang patuloy na lumalaban sa pagkalimot. Sa bawat pandesal na niluto, may kasaysayang nilalahok, kasaysayang hindi lamang dapat kainin, kundi ingatan at ipagmalaki. Sa gitna ng makabagong panahon, ang panaderya ay paalala na sa simpleng pagsasaluhan ay maaaring umusbong ang pinakamasarap na anyo ng pagkatao, ang malasakit sa kapwa, ang sipag ng pamilya, at ang tibay ng isang bayan. Sa tinapay, natatagpuan natin ang sarili nating kasaysayan, mainit, mabango, at tunay na atin.